Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, tatalakayin natin kung ano ang SDG or Sustainable Development Goals. Ang SDG or Sustainable Development Goals ay kilala rin bilang pandaigdigan layunin panawagan ng United Nations noong 2015. Ang layunin nito tapusin ang kahirapan, protektahan ang planeta, at tiyakin sa 2030 lahat ng tao ay makamit ng kapayapaan at kasaganaan. Ngayon, pag-uusapan natin isa sa mga SDG o SDG, Sustainable Cities and Communities. Magpo-focus ito sa paggawa ng lungsod at tirahan ng tao na inklusibo, ligtas, matibay at napapanatili. Ano nga ang hamon at oportunidad nito? Ang mabilis na paglaki ng mga lungsod, lalo na sa mga umuunlad na bansa, ay natatanghal na parehong mga hamon at oportunidad. At ang mga lungsod ay sentro ng kahirapan at hindi pantay-pantay ang pangunahing serbisyo. Sunod, target ng SDG Sustainable Cities and Communities. Ito ay ilan sa mga target ng Sustainable Cities and Communities. Target 11.1. Sa 2030, tiyakin ang access para sa lahat ng sapat na ligtas at abot kayang pabahay at mga pangunahing serbisyo. Target 11.2. Magbigay ng access sa ligtas at abot kaya sistema ng transportasyon para sa lahat. Target 11.3. Palakasin ang inklusibo at pananatiling urbanisasyon at kapasidad para sa pakikilahok, pagpaplano at pagmamahala ng tirahan ng tao sa lahat ng bansa. Ano naman ang kahalagan ng pakikilahok ng komunidad? Ang SDG 11 or SDG Sustainable Cities and Communities ay pangunahing pagkatuon ng pagkilos ng gobyerno. Ang pagkamit ng mga layunin nito ay nangangailangan sa pagtanggap ng komunidad mula sa mga individual na mamamayan pati rin sa mga lider ng komunidad. Ang mga individual ay maaaring maging mahalagang papel sa mga pagtataguyod ng mga pananatiling kasanayan sa kanilang mga komunidad sa pamamagitan ng pagsuporta sa pananatiling transportasyon, pagpili ng maglakad, magbisikleta o gumamit ng pampublikong transportasyon sa halip na magmaneho. Pagtitipid ng enerhiya at tubig, pagtutupad ng mga kasanayan sa pagtipid ng enerhiya sa bahay at pagbabawas ng pagkonsumo ng tubig. Pagbabawas ng basura, pakikilahok sa mga programa sa pag-recycle at mga inisyatiba sa pag-aabono. Pagtataguyod para sa mga napapanatiling patakaran. Pagboto para sa mga kandidato na sumusuporta sa pananatiling pag-unlad ng lungsod at pakikilahok sa mga lokal na gobyerno. Conclusion, mga pananatiling lungsod at komunidad ay isang mahalagang layunin para sa pagkamit ng mas patas at pananatiling ang hinaharap. Sa pamamagitan ng pagtugon ng mga hamon ng urbanisasyon at pamumuhunan sa pananatiling pagplano ng lungsod. Susunod na iyong mapapanood ay ang mga interview tungkol sa sustainable cities and communities. Paano natin masustain ang ating lungsod at komunidad? Magbigay ng halimbawa at bakit? Isang paraan para masustain ng ating komunidad ay ang paninigurado na matutugunan ang pangangailangan ng mamamayan. Isang halimbawa ay kuryente. Kung ang mga tao ay responsable gumamit ito, hindi bababa ang ating supply at hindi magkakaroon ng problema sa alokasyon. Ano ang epekto sa atin kapag nasusustain natin ang mga lungsod at komunidad? Lahat ay makakagamit at walang masasayang sa kuryente. Ganon din ang sitwasyon sa tubig. Kung tayo ay magtutulungan, lahat ng miyembro ng komunidad ay makikinabang. Paano natin masustain ang ating lungsod at komunidad? Magbigay ng halimbawa at bakit? So, para masustain natin yung lungsod at komunidad natin, maaari tayong gumamit ng renewable energy source tulad ng solar power para mas mabawasan natin paggamit natin sa fossil fuels. And yung solar energy kasi, mas malinis ito and walang pollution, kaya mas nakakatulong ito upang ma-preserve yung kalikasan natin. Ano ang epekto sa atin kapag nasusustain natin ang mga lungsod at komunidad? Kapag nasusustain natin yung mga lungsod at komunidad natin, mas gumaganda din yung kalidad ng buhay natin. Nakabuo tayo ng mas ligtas at maayos na kapaligiran para sa susunod na henerasyon. Paano natin masustain ang ating lungsod at komunidad? Magbigay ng halimbawa at bakit? In my opinion,
Masusustain natin yung komunidad natin by maintaining yung cleanliness niya, yung kalinisan niya, and sa pagtutulungan para ma-maintain ito. Ang halimbawa nito is simply pagwawalis, ganun, or pwede kayong makipag-cooperate sa barangay para makipagtulungan kayo sa mga SK para malinis nyo yung kahit yung barangay niya lang. Ano ang epekto sa atin kapag nasusustain natin ang mga lungsod at komunidad? Sa paglinis natin, kagaya ng binigay kong halimbawa, sa pagtutulungan natin, maaari tayong makabuild ng mga relationship or friendships among yung mga tao sa loob ng komunidad natin. And bukod doon, pwede din tayong magkaroon ng carefree o mas fresh yung air sa environment natin. Upang masolusyon ang mga issue na ito, kailangan natin i-apply ng core values na self-discipline upang maging mas maayos ang lungsod at komunidad sa mga hamon nito kagaya ng basura, kulang sa enerhiya at tubig, polusyon, at iba pang makakasira sa lungsod at komunidad.